absent? Okay, sino yung absent? Una. Tutan mo. Mahirap. Sa babae. Sino? Dagar? Okay, class. So, bago tayo magsimula sa ating aralin, so balikan muna natin yung pinag-aralan or topic natin nung last na session natin. So bago yan, may ipapakita ako sa inyo na so, ang gagawin ninyo is pick an application. So, ang bawat application is meron siyang pick an application. So, merong Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, Viber, Snapchat. So, ang bawat application is meron siyang equivalent na tanong. So, ang gagawin niyo is sasagutin. Pipili kayo ng gusto niyo na application. Tapos, yung tanong na siyang nandun is sasagutin niyo. So, sa bawat grupo is merong representante. Okay, unahin natin yung group 1. Okay, group 1, Dinidilyar. Okay, anong application ang gusto mo? Facebook. Okay, so gusto niyo talaga yung Facebook. Okay. So sa Facebook, ang ideolohiyan ito ay nagsasabi na ang kapangyarihan ay sa kamay ng mga mamamayan. Anong sagot? Anong sagot? Anong sagot? Demokrasya? Okay, tingnan natin kung demokrasya ba? Okay, so demokrasya. Oh, very good. Dinidilyar. Okay, next. Okay, group 2. Okay, Instagram. Okay, ang ideolohiyang ito ay pinamahalaan ng isang diktador. Totalitarianismo. Okay, tama ba? So, tingnan natin. Okay, so totalitarianismo. Okay. Okay, next, group 3. Twitter. Okay, ang ideolohiyang ito ay nagsasabi na ang kapangyarihan ay nasa kamay ng mga mamamayan. Anong sagot? Kapitalismo, tama ba? Okay. Oy. So, demokrasya. Next. Okay, group 4. Anong application? Snapchat. Okay, ang ideolohiyang ito ay nagsasabi na ang kapangyarihan ay nasa kamay ng mga mamamayan. Ano? Anong sagot? Tapos na. So, the same pa rin is demokrasya. So, last na lang. So, this one is bonus. So, sino yung makasagot? So, ang ideolohiyang ito ay nagsasabi ang kapangyarihan ay nasa kamay pa rin ng mamamayan. Anong sagot? Yes. Please stand up. Demokrasya. Okay. So, yung nabanggit natin is tungkol sa mga ideolohiya. Diba? Ano yung ideolohiya, class? Ano yung ideolohiya? So, ang ideolohiya is yung kaisipan ng panglipunan. So, diba, nag-discuss natin last yung mga ideolohiya naman iba't ibang uri na ideolohiya.
demokrasya, totalitarianismo, kapitalismo, komunismo. So, our next topic ngayon is, okay, so bago yan, may ipapakita ako sa inyo na mayroon tayong isang Picto Smart. So, ang gagawin ninyo class is, gamit ang mga letra at larawan, bubuin ninyo yung salita or ano yung ibig ipahiwatin ng larawan at saka letra. Okay. Sige, kambali. Malamig na digmaan. Tama ba? Okay, malamig na digmaan. So, di ba? Malamig na digmaan. So, anong ibig sabihin ng malamig na digmaan? Or anong English na malamig na digmaan? Yes, yes, Cold War. So, Cold War. So, malamig na digmaan, Cold War. So, ano yung ibig sabihin ng Cold War? Yes, takot. Pagkaroon ng tuwirang labanan ng mga bansa. Okay? So, tingnan natin kung tama ba yung naging sinabi ni takot. So, bago natin yan, ito mo sa ating lesson is, basahin muna natin yung layunin natin sa araw na ito. Okay? Pakibasa sabay-sabay. Pagkatapos ng araw na ito,
tungkol sa Cold War is ang awayan ng dalawang bansa. So, ang bansa na ito is ang USA at saka USSR. So, ano yung USSR? Russia. Ano yung USSR? Union? Soviet. Ano pa? Socialist Republic. Yun yung Soviet Socialist Republic. So, yun yung USSR. So, yung USSR is belong doon yung Russia, Ukraine, doon sila na belong. Okay, so, next natin gagawin is yung magkaroon kayo ng pangkatang gawain. So, tatawagin ko ang bawat leader upang kunin ang pamingkong inyong tatalakayin. Bibigyan ko kayo ng 5 minuto para basahin patungkol sa tapikong inyong napili at maganda sa sharing ng bawat topic. Maliwanag? Any question? Okay. Okay, group 1. Group 1. Ayan. Okay. Group 4. Okay, bibigyan ko kayo ng 5 minuto para pag-aralan ninyo yung pakikisa ninyo kayo. Okay, bawat isa sa inyo dapat kayo. Okay, bago ang lahat makinig muna. So, para sa criteria ng inyong group presentation, so, kakaibang pag-presenta ng gawain, 10 points, mahusay na pagsayos ng gawain, 5 points, tama o wastong magbabahagi ng ulat, 5 points, may pagkakaisa ng bawat libro is 5 points. So, dapat bawat libro is tutulong sa kanilang gawain o sa kanilang report. Paliwanag. Okay? Okay, ready na ba ang lahat? Okay, unahin muna natin yung group 1. Okay, so sa group 1 is mga sanhi ng Cold War. Okay, group 1. Tingnan yung yan sa board. Sinabi niyo kanina kulang tapos wala lang talaga kayong pasensya. Okay, okay, makinig class para sa report ng group 1. Okay, group 1 go. Hindi
magkakaroon ng kontrol ang Amerika sa yaman ng mga Europa. Okay, maliwanag. Okay, next, group 2. Mga paraang ginamit sa Cold War. So, ano yung ginamit nila? Ang bawat bansa. Okay, group 2 please. Start now. Pag-espiya ay hindi pagkakalaw ng impormasyon tungkol sa isang tao, grupo o bansa na wala kong propaganda. Ang propaganda ay isang relasyon na nilalayo ng influensya ng tao upang maniwala gumawa ng isang partikular na aksyon. Ang pagbuo ng alyansa ay ang proseso ng pagsasama ng dalawa o higit na grupo, bansa o individual upang magkamit ang isang karaniwang layunin. Ang pagparami ng armas. Ang pagparami ng armas ay isang proseso ng pagtingka o pag-iimbak at magpapalakas ng mga kagalakan ng isang bansa o grupo. Okay, so yung mga paraang ginamit sa Cold War. Una is yung pag-espiya, pagpaparami ng armas, propaganda, pagbuo ng alyansa. So yung USA at saka yung USSR, is bawat isa sa kanila is mayroon silang iba't ibang paraang ginamit para mas sila yung mamuna. Kasi ang nangyari dito sa USA at saka sa USSR is mayroon silang kompetisyon, di ba? So, una yung pag-espiya. So, siyempre, kailangan talaga nilang pumunta sa bawat country na, o ano ba yung ginawa nila doon sa, sa country nila. Dapat malaman natin para mas makikita natin sila, di ba? Di ba, ganun yung gagawin natin, di ba? Next is propaganda. O, dapat nagalingan pa natin yung propaganda, yung mga programa natin para mas the best tayo compare sa USA. Ganun yung naisip ng USSR. Tapos, siyempre, kailangan nilang, makipagkaibigan sa ibang bansa, para meron silang kakampi. So, siyempre, pag marami kakampi, so, marami kang benefits na makukuha sa ibang bansa. Diba? Ganun. Next is pagpaparami ng armas. So, siyempre, kung gusto mo talagang the best ka, ang country mo is the best, so, kailangan mo magparami ng armas para pangalagaan yung teritoryo ng inyong bansa. Okay? Maliwanag ba sa mga paraan ginamit sa Cold War? So, ang bawat bansa, ang USSR at saka USA, ganun yung ginawa nila. So, meron silang pag-espiya, propaganda, pagpaparami ng armas, pagbuo ng alyansa. Okay, thank you, Group 2. Next is Group 3.
Okay? Okay, group 3, are you ready? Let's start now. Kompetisyon sa Kalawakan. October 21, 1957, naglunsad ang USSR ng Sputnik 1 una sa July 2 January 31, 1958, naglunsad naman ang US na usang satellite na tinawag nilang Explorer 1. September 14, 1959, nakadala ang USSR ng unang usang basa. April 12, 1961, nakarating sa Kalawakan ang USSR sa katauhan ni Yuri Gagarin. unang tao sa Kalawakan. Nagpadala ng Soviet Union si Yuri Gagarin ang kauna-unahang tao na lumipad at tumikit sa ate. Okay, so kompetisyon sa Kalawakan. So, or space war. So, ang nangyari sa una is, yung USSR is nagpadala na Sputnik 1. So, una na ito sa isa sa mga kompetisyon na nangyari. So, next is yung, ang naman, ang US is, nang malaman nila nagpadala yung USSR ng Sputnik 1 dun sa buwan. So, ang ginawa nila is, din sila, yung US din, hindi rin nagpatalo. So, nagpadala din sila ng naglunsa din sila ng, naglunsa din sila ng unang satellite na tinawag na Explorer 1. So, kasi nalaman nila, meron na pala silang ang USSR is, meron na pala Sputnik 1. So, dapat, hindi din tayo makahuli. So, meron silang kompetisyon, di ba? So, next naman is, nagpadala ng ang USSR ng Luna to sa buwan. So, na malaman din ng tapos, una din nakarating si doon si Yuri Gagarin doon sa buwan. Okay, maliwanag ba yung kompetisyon? So, yung mga inbensyon na nangyari. So, ang bawat bansa, ang USA at saka USSR is mayroon silang kompetisyon sa mga inbensyon. Okay, group 3. Okay, maliwanag ba, class? Group 3. Okay, thank you, group 3. Okay, next, group 4.
sarili mo. So, gaya ng nangyari sa US at saka USSR, so, ginalingan nila ang bawat, ang pamahalaan nila, ginalingan nila ang kanilang pamamahala sa kanilang bansa. So, siyempre, meron din, di mabuti, So, nagkaroon ng hindi pagkaroon, magbuo ng, parang, mag-aaway ba talaga itong dalawang ito? Kasi, ang mangyayari pag mag-aaway yung dalawang bansa, kasi pareho silang malalaking bansa. Diba? Siyempre, apektado yung ibang bansa. Diba, Challenge? So, ganun yung mangyayari. So, nung bumaba ang moral ng gawa sa Soviet Union. So, siyempre, nang malaman ng USSR, magaling pala ang USA gumawa ng mga na-invento, di ba? So, siyempre, mas hindi pala tayo mabuti, hindi pala maganda yung paggagawa natin. So, nagkaroon ng, siyempre, pag gano'n din naman ang mangyayari sa atin, di ba? Pag mahigitan ka na, iwan ko lang sa ibang tao, pag mahigitan tayo, in terms of academic, mahigitan ang score mo, di ba? Para manglulumo ka, ay, nahigitan ako, hindi ako yung, the best. So, ganun yung naramdaman ng USSR. So, ganun ba yung nararamdaman ninyo pag, nahigitan kayo ng ibang bansa or ng inyong kapwa ninyo? Yes! Dapat tanggapin yung, tanggapin sa, siyempre, yun lang yung na-achieve mo. Pero, kung kaya mo talagang gawin yung the best mo, diba? Gustuin mo. So, pero gano'n yung nangyari sa USSR kasi mas nahigitan man sila sa USA in terms of invention, sa mga satellite, yung mga tao pinadala din sa buwan. So, pagka-next isang kabukas ng Cold War. So, pagkakala ng makabagong teknolohiya. So, siyempre, pag ang mangyayari is, conflict naman yung bawat, yung dalawang bansa. Diba? Pag yung ibang bansa, so, tuhan din sila. In terms of teknolohiya, tulad ng computer, komunikasyon, electronics, industriya, at transportasyon. So, diba? So, ganun yung, ang next pa is, ang nangyari is, yung reforma ni Gorbachev. Si Gorbachev siya yung, yung his time, so, sa 1970 to 1975, siya yung, presidente sa USSR. Siya yung presidente. So, nalunin nito, buuin ang ekonomiya ng Soviet Union matapos ang ilang taong paghina dito. So, ang gusto niya, Gorbachev is, hindi na tayo makipag-away, hindi na tayo makipag-competition sa ibang bansa. Ang gawin na lang natin is, ipugin natin yung sarili natin, yung tulad natin ng sarili natin bansa. So, di ba dapat sa isang tao, instead na makipag-competition ka, pagtuunan mo ng pansin yung sarili mo, instead makipag-marites ka doon sa kapwa mo, instead na makipag-chismis ka, tuunan mo lang sarili. Diba? So, ganun yung naisip ni Gorbachev. So, next is ang pagtutulungan ng United States at Soviet Union. So, pagkali sa mga, siyempre, during this time kasi, sa Cold War, nandun pa rin yung, diba, natatapos lang ng World War II. Diba? So, nandun pa rin yung awin, pa rin ng Russia is, sinasalakay pa rin sila ng Germany. So, ganun pa rin yung nangyari. Meron pa rin talagang, alita. So, ang nangyari is, kailangan igilan na natin itong awayan natin. Wala naman tayong matutulungan, diba? So, dapat na lang, magkasundo na lang tayo. So, ganun yung mangyayari. Dapat, diba? So, kaya ang nangyari is, tapos yung Cold War. Okay, thank you, group 4. Please sit down. Pag mangyari is, magkakaroon kayo ng reporting, or mayroon kayong mga report, or mayroon kayong nasusulat, kailangan nyo talagang i-include yung kung sino yung nag-publish, or sino yung author, or saan ninyo
pag nalaman ng author na hindi ka naghingi ng permit, kung hindi mo nilagay, ginamit mo yung mga lahat ng mga sinabi niya, tapos hindi ka nag-include na pangalan niya, so pili kang kasuhan ng plagiarism. So, namumutya ka na walang pahintulot. Kailangan talaga yung i-include pag gagawa ka ng thesis mo, ng research. So, ganun yung magagawa. So, kahit mag-present ka ng presentation, dapat nakalagay din yung information kung saan mo nakuha yung video o yung mga sulat na nakuha ko. So, para maiwasan natin yung plagiarism o yung copyright. Diba? Okay? Sa dami ng mga naganap sa panahon ng Cold War, paano nga ba nagwakas ito? Sa ilalim ng administrasyon ni Richard Nixon ng Estados Unidos ay napalitan ng polisiyang brinkmanship na ipinatupad sa ilalim ng mga naunang pangulo na sina Eisenhower, Kennedy at Johnson ng detente o pagbupa ng tensyon ng Cold War. Noong 1975, tumagda ang Estados Unidos, USSR at 33 bansa sa Helsinki Accord sa Finland bilang pangako na pagtuloy sila sa kalasiyan ng detente. Uli nagbalik ang tensyon sa pagbuo ni Ronald Reagan bilang Pangulo ng Estados Unidos noong 1981. Samantala, noong 1989, tuluyan ang bumagsak ang Berlin Wall sa Germany. Sa pagbagsak ng pisikal na pader na ito ay nabuo din ang kaisipan na nag-iiwalay sa kapitalistang West Germany at komunistang East Germany. Ito ang hudyat ng pagwawakas ng Cold War sa Germany. Sa kabilang banda, unti-unti namang humina ang kapangyarihan ng Partidong Komunista sa USSR nang ipatupad ni Mikhail Gorbachev ang patakarang Glasnost at Perestroika. Pinatupad ni Gorbachev ang patakarang Glasnost o pagiging bukas upang labanan ang katibalian sa pamahalaan ng Partidong Komunista. Pinatupad din niya ang Perestroika o pagsasakayos ng patakarang ekonomiko sa bansa. Sa ilalim ng bagong patakaran, pinahihintulutan ng mga tao na magtayo ng negosyo at magkaroon ng ari-arian. Epekto ng mga reformang ito ay nagkaroon ng mga tao ng pagdanais na higit pang maging malaya upang pagpasyahan ang aspetong ekonomiko at politikal sa kanilang lipunan. Bagamat maraming teritoryo sa USSR ay nagnanais ng kalayaan, ang Lithuania ang unang nagdeklara ng kalayaan ito. Bilang tugon, sinalakay ito ng pwersang Gorbachev upang gawing halimbawa sa iba pang magkakangkang umalas mula sa USSR. Sunod na naging habol sa pangumuha ni Gorbachev ang kudeta na pinangunahan ng Boris Yeltsin. Bagamat hindi ito naging matagumpay, napunsod na magaling ang pagbibitim sa katungkulan ni Gorbachev, pagbagsak ng Partidong Komunista at paglakas ng mga republika mula sa USSR. Mula sa pagbagsak na ito ng mga pangyayari ng USSR, tuluyan ng nagwakas ang Cold War.
Group 1. Sige na. Group 1, Group 2,
Arso. Wrong. Sabalin yung mistake. God, sorry. Ay, ito. Tama. Okay, correct yung ano. Dapat dito siya sa ano sa pangkat ko? Ano? Mali, dapat dito siya. Sa group, so yung nakakuha ng ano tamang sagot is yung group 4. So, diba sa ISP natin meron tayo mga kaibigan, so pinalagay ko doon sa scrapbook ninyo kung sino yung mga kaibigan ninyo, tapos yung characteristics ng kaibigan ninyo para makilala nyo talaga kung sino yung kaibigan ninyo or totoo talaga ninyo kaibigan. Kasi syempre hindi mo sabihin na kaibigan mo lang siya pero hindi mo talaga hindi mo alam kung ano yung characteristics niya, ano yung favorite food niya, ano yung favorite na damit niya. So, ayun. So, kung mapapansin natin, diba? Kung mapapansin natin is, ako sila, ano napapansin niyo pa? Oh, masaya. So, syempre, pag magkaibigan, dapat masaya. Diba? So, pero, ano nangyari? Nagsilukan. So, syempre, sa magkakaibigan, hindi natin maiiwasan yung hindi pagkakaintindihan. So, gaya din nangyari sa USA at saka USSR. So, meron silang hindi pagkakaintindihan. So, paano natin ito maiwasan? Sa isang magkaibigan, ano yung gagawin natin para maiwasan yung away? Yes, kasi listen up. Sige, listen up. Dapat intindihin ninyo ang bawat isa. Nawain niyo ang bawat isa. O ano ba, kanyete? Sa isang magkaibigan, ano bang dapat gawin para maiwasan yung away? Stand up. Share.
ilalim yung ano, yung pride natin. Kasi isa sa problema ng ano, kung kaya tayo nag-aaway is yung pride. Diba? Kaya nga nag-aaway yung ano, yung bawat bansa kasi gusto nila higitan ang bawat isa. So, gano'n na yung nangyayari natin sa ating buhay. Nag-aaway kayo ng kaibigan mo kasi gusto mo siya mahigitan in terms na damit, in terms sa pagpapaganda, in terms sa academic, diba? Ganun kaya nag-aaway. So, inspiring yourself. So, ang nangyayari, nagkakaroon ng war or hindi pagkaintindihan. Diba? So, ano ang dapat natin gawin? So, iwasan ang away. So, gaya ng Cold War. Our next activity is pass the ball. So, ang nangyayari, pass the ball. Ang gagawin natin is kung sino yung mag-hintay yung music, kung sino yung may hawak na bola, tapos sa kanya hintay yung music, siya yung mag-share ng kanya. At ulan tungkol sa Cold War.
1 kung sagot is number 1. Pupunta kayo sa number 2 kung ang sagot is number 2. Pupunta kayo sa number 3 kung ang sagot is number 3. So, hindi kailangan magunahan para maiwasan yung kalawakan ng yes si Sarah? USA. Okay. Aman mo dapitan. Tingnan natin kung tama ba yung sagot. Tama. Number 2. Very good. Tama. Next. Oh, dala yung number. Letter C, ano ni Julia ang itinataguyod ng bansang US? 1, 2, 3, go! Okay. So, correct answer is? Hindi kayo pumunta dyan sa library. At sagutin lang sa inyo, kwaderno ang munod natin. Okay, so, ano ang niyo? Panyas mo? Number 2 is ano ang iba't ibang word niya ang maraanan? Niyo? So, makikita niyo sa book na, Grace Stella Edgar, 2014, kasaysayan ng daigdig, Rival, Publishing. So, any question? Okay, any question?